Well, sa movement, nakikita na natin talagang, I think, buo na talaga ang tambalang ang bagong unit team is si Lenny at si BBM. Ganyan naman yan. Di ba biglang, ay, meron na siyang pagpupuri kay BBM. Doon sa LGSF, ano? Oo, parang, full-blown romance, di ba? Full-blown romance na between Lenny and BBM, which, fine, if pinili mo yan, go ahead. Kasi, nakita na natin na nagkaroon na ng changing of guards, no? Parang, ay, mas mataas na yung ABC kay VP Sara kaysa kay Lenny Girl. So, ibig sabihin, yung kanyang traditional na class, yung ABC, hindi niya na masyadong hawak. Well, kung ikaw ba naman, mag-aalay-alay na kay BBM. Kung mag-aalay na kay BBM, syempre, mawi-whiplash yung mga kasama mo. Parang, nagsena nito. Anyway, so yan ang isa sa mga kaganapang ganap-ganapan 2028, which I think they will I think they might endorse Lenny. They might endorse Lenny ang BBM administration for Prexy. And then they might have for VP is Ulfo. So I think that might be the trajectory. It's going to be Lenny. Sila may numbers eh. That's the reason of the decision eh. Sila may numbers eh. No? Sila lang yung may numbers. So sagupaan talaga to ng bonggang-bongga. It could be Inday Robin, which salpukan talaga yan, Inday Robin versus Lenny Tulfo. So we will see what's going to happen, no? Naawa naman ako kay Risa kasi nagkaroon ka ng mga Risa na campaign, biglang Lenny pa rin. So wala na magagawa. Politics is a numbers game. So kahit gaano kaganda ang mga ay nga lang, no? Di ba ayaw ng mga ni Risa si Lenny? Yung Magdalo ayaw nila kay Lenny. Gusto na talaga Risa. Risa talaga, oo. Risa sila. Siya nga, di ba nagtutulak niyan? Si Senator Trillanes, nagtutulak for Risa candidacy. Hindi ba? Kaso nga hindi. Hindi kumakapit ang Lenny magic kay BBM. So, mahirap talaga yan. Mahirap kumapit lutang nga paano kakapit? So, ayun ang hirap ibenta. To be honest, mahirap ibenta yan because ang dami yung sinabi sa isa't isa. Sinabi mo dinaya ka, tapos yung isa naman sinabi magnanakaw ka. Putang ina. Anong klaseng love team yan? How are you going to sell it? Ako nakaka-visit dito kay Chel Jokno, yung the way they present Jokno, yung risang-risa yung packaging. Parang wala lang, no? Parang wala lang. Risang-risa yung packaging na parang, wow, napakalumanay, napakabait. So parang feeling nila matalino na agad. Feeling nila matalino na agad. Kasi 'di ba, whenever I say my opinion, and lalo na kunwari si Chel Jokno, syempre naman yan tenured lawyer yan si Chel kumbaga matagal nang nagpa-practice rin yan si Chel. So parang yung ibang mga supporters ni Chel, no offense sila kapag kinikriticize si Chel ng non-lawyer. Okay? No offense sila, parang bakit grabe naman kayo, wala naman kayo sa kalingkingan ni Chel Jokno, ganyan, etc., ganun. And ako, hindi ko matatanggap yon ever
na hindi mo po pwedeng questionin ang isang tao just because siya abogado, ikaw hindi ka abogado. I agree, especially kung nakapag-aral ka at marunong kang umintindi. Correct! Bakit ano ka, inutil ka? Hindi ka marunong umintindi, hindi ka marunong magbasa? So pag sinabi ng abogado, kahit mali yung abogado, o ka lang, tanga ka? Tama. Diba? So ngayon, yung mga nagsasabi dyan, wala naman kayo kakalingkingan ni Chel Jokno kasi naging dean pa yun ng etc. etc. Actually, kaya nga dapat nag-aano tayo eh. Kaya nga dapat nag-evaluate tayo ng ating ng legal prowess natin as a nation eh. The quality of law deans that we have is the quality of Chel Jokno. The more he should explain. Dahil nga law din siya. Diba? The more that we should call out people like this. Diba? Na parang, talaga, kayo, yung pinaglalaban ni Chel Jokno sa impeachment court, is that the legal standard that you want to subject yourself when establishing a legal truth? Ano ba yung legal truth dito? Ang legal truth dito, sa batas, ano ang katotohanan? Paano natin i-squeeze ang katotohanan gamit ang rules ng batas? Ngayon, kung ganyan lang pala kadaling mag-akusa, akusahan na namin kayong lahat. Diba? Away-away na tayo dito. But ngayon, ipapasampinan na lang namin ang buong buhay ninyo. Tapos maghahanap kami ng mali dun na po pwede related dun sa kasong sinampa namin. Tama. Gusto nyo yan? Gusto nyo yan? Because that is basically what illegal arrest and illegal seizure are trying to prevent. Yung ating right to yung ating right to due process, yan exactly ang pine-prevent niya. Na hindi ka mapagbintangan ng sino-sino lang nang walang ebidensya. At ang ina-advocate ni Chel Jokno, ay hindi kasi dito sa mga 20 years of bank records na to, bahala na lang yung impeachment court na maghanap kung alin dyan yung relevant at saka hindi para sa unexplained wealth. Wow! Dinala na nila dyan sa impeachment, tsaka pala sila maghahanap ng nasa Senate na eh. Dapat at the HOR pa lang, alam na nila yan kung anong evidence nila. Ang nakakaloka doon, Tita Beck, ang nakakaloka doon, kaya ka nag-aral ng 4 na taon sa law school. Specifically, to tell the court and explain to the court about if you are for the prosecution, whatever evidence that you have, that what you are alleging is true. Diba? Exactly. Kaya, Yes. Close mo na 4 na taon para doon. Para ma-sharpen mo yung skill set mo sa ganyan. Kasi talaga naman, 'di ba? The burden of to prove that Inday is magnanakaw or may ginawang mali. Nandun talaga sa mga nag-aakusa. Ang defense lang naman talaga yan eh. Kailangan lang nilang basagin yung prosecution kung yung nag-aakusa. So anyway, yun lang nakakagigil. Ang masakit kasi doon, Joey, alam mo yun, umaasa tayo dito sa mga abogado na to. Tapos, ang daming mga law students ngayon. Tapos makikita ng mga law students, ganyan yung mga quality ng mga Actually, lawyers yun talaga yung natin. embarrassing. Yun talaga yung parang... So, so frustrating. So, kung ikaw magulang ka, nagpapaaral ka ng anak na sa law school, si Ateneo or any law school, makikita mo yung mga lawyers na yan na nanggaling dyan sa magagaling na school na yan. Grabing kakapalan ng mukha na babaliin nila yung sarili nilang sinumpaan sa batas. Ang sakit sa dibdib bilang magulang mo. Sayang yung pera pinaaral mo sa anak mo. Yun yung sinasabi ni Robin. Yun yung sinasabi ni Robin na pagka yung prosecution natin, huwag niyong kalimutan na maging fair. Huwag niyong kalimutan na hindi kayo dapat one-sided. Hindi kayo dapat masyadong one-sided. And tama si Robin doon in a sense. Kasi nga, as part of the prosecution, and bilang lawyer, ang number one concern mo is disposition of justice. Officer of law kay officer of court ka na rin. Kapag kunwari, abogado ka, part ka ng defense, part ka ng prosecution.
It is your primary duty. At yun yung ano, ayun yung nasa oath nila ha. Yun yung nasa oath nila. Yun yung nasa tawag dito, lawyer's oath. Na your concern is primarily to ensure that justice will be served. Yun. So, kaya anyway, sa totoo lang, nasayangan nga ako kasi parang sayang yung opportunity na, which is maganda na rin pala na nangyari to. Kasi sa totoo lang, nagsalita yung mga ang dami kong mga lawyers na nakita na nagsalita eh. Ang dami mga lawyers na nagsalita about this. At sinasabi nila na tama si Robin. Ganon. Pati, sorry Joy, nasupalpal din talaga ni Robin sila Luistro, no? Yung nagharap ng mga ng mga witnesses na may perjury cases. Which is tama naman eh, kasi paano maniniwala yung tao sa'yo kung yung hinaharap ng mga witnesses mo, may mga sinungaling? Oo. Paano ipapresent mong witness, ang pinaniwalaan ay yung statement na hindi notarized? Exactly. So, tapos yun. So, tapos na ako dyan kay impeachment. Naman, yung kanina, nakikinig ako habang nasa office, nakakasukang pakinggan yung SONA. Ang ingay ko dun sa office people na lahat ng mga salita ni BBM, natatawa na lang talaga ako na nanguuror kasi ng mga tao. Punyetang yan. Nanguuror ng tao yung SONA. Ano ko napansin doon, yung nung sinabi niya na, di ba nung COVID, bawal magputol ng kuryente. Inano ni PRD yon. Tapos, pwedeng bayaran yung kuryente in installment. Alam ko nung COVID yun eh, kay PRD yun eh. So, in-announce siya doon. So, na naman siya doon? Nag-grab na naman siya ng isang bagay na hindi niya ginawa. Tapos, di ba Joey, si Alex Ayala, naging Alex Ayala siya dahil sa sarili niyang pera. Wala naman tulong yung government doon, di ba? Sa or mali ako. Sa Rafael Nadal School. Scholar siya ni Rafael Nadal. Sino si Rafael Nadal? Sa government ba siya? No. World champion yon. World champion ng... Oo, pero wala siyang tulong sa... Hindi siya nakilala na ganyan. She is mostly privately funded. Oo. Alex is mostly funded siya, di ba? Hindi naman siya funded ng government, di ba? Tingin na nakaka-receive rin ng allowance, ganyan-ganyan. Pero kapal na mukha niya para sabihin na ang suporta natin kay Alex Ayala. Tapos, yung nangyari sa Tacloban na yung mga namatay na bata, hindi naman siya nagpunta doon Hindi naman siya nagpunta sa Tacloban, di ba? Tapos ngayon, pinag-aanaw siya yung mga na yun. Tapos eto, grabe, ubos na yung pera ng PhilHealth. Ngayon, pinapakontribute niya ang mga Pilipino sa SSS at saka Pag-ibig. So, mga kabayan, alam nyo na, next, kung anong susunod yung nanakawin na pera. Kung anong mawawala. SSS na, at saka Pag-ibig funds. Tapos, pinagmamanakan niya yung lintik na PhilHealth na yan. Ang dami-dami ng hospital na hindi tumatanggap ng PhilHealth dahil nga sa laki ng utang. Nakakaano lang. Nang-uuror lang. Mabuti na lang tayong mga matatalino na ganyan, hindi natin siya pinaniniwala. Kaya lang nakaka-visit na ginagawa ka. Kasi I'm pretty sure maraming naloloko di ba? Tapos pala, ito last na lang, sorry. Ito yung sa lupa, di ba sinabi niya na na ang dami na nila pinabigay ng land titles. Di ba sila nga yung unang kumuha ng land title ng mga taga Boracay, yung sa ITAS? Oo. Tapos, di ba balita pa ngayon yung mga CLOA doon. Yes, di ba yung sa Paxilica na yan, mayroong isang area dyan kung saan gagawin yung sa Paxilica. Kinuhanan niya rin ng mga, lupa yun para dyan sa binawian niya rin ng mga land titles yan para matuloy yung lintik na project na yan. Talaga? Nakakaloka lang. Anyway, tapos yung mga sa Senate, tuwan-tuwa sila, palakpakan pa, akala naman nila marami silang naloloko pa. Pero walang, hindi naman siya in general, wala naman siya sinabi na achievement niya. Lahat yun ay plano lang. As usual.
Totoo. So, yun lang, nakakagigil lang. Okay. Thank you, Tita Beck. Maraming salamat. Welcome naman muna natin si Sasper. Welcome the moisture. Ayan. Hello, Picking Monster Sas. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Hello, everyone. Hello from the other side. Magandang gabi po sa inyong, magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood. At sa ating mga guests, si Tinkerbell, si Psych Havoc. Hello. At kamusta sa'yo, Kabarangay Joey? Picking Monster How are Joey. you? Oo. Ayan. Okay And naman. kamusta sa ating mga manonood? At amin pong na-appreciate ang inyong presensya, mga binibigay na pang kape. And thank you. Ano bang topic? Sauna at saka yung mga outside sauna. Yung mga ganap outside sauna. Like, ano yung mga hindi sinabi sa sauna na significant sa movement ng mga key players leading to 2028. Ayan. Well, I think nakita na natin na parang wala si sa movement, nakikita na natin talagang, I think, buo na talaga ang tambalang ang bagong unity ni si Lenny at si BBM. Ganyan naman yan. Di ba biglang, meron na siyang pagpupuri kay BBM. Sa LGS, Oo, parang full-blown romance, di ba? Full-blown romance na between Lenny and BBM, which fine, if pinili mo yan, go ahead. Kasi nakita na natin na nagkaroon na ng changing of guards, no? Parang mas mataas na yung ABC kay VP Sara kaysa kay Lenny Girl. So ibig sabihin, yung kanya traditional na class, yung ABC, hindi niya na masyadong hawak. Well, kung ikaw ba naman, mag-aalay-alay na kay BBM. Kung mag-aalay na kay BBM, syempre, mawiwiplash yung mga kasama mo. Parang, nagsena nito. Anyway, so yan ang isa sa mga ganap-ganapan 2028, which I think they will I think they might endorse Lenny. They might endorse Lenny ang BBM administration for Prexy. And then they might have for VP is Ulfo. So I think that might be the trajectory. It's going to be Lenny. Sila may numbers eh. That's the reason of the decision eh. Sila may numbers eh. No? Sila lang yung may numbers. So sagupaan talaga to ng bonggang-bongga. It could be Inday Robin, which salpukan talaga yan, Inday Robin versus Lenny Tulfo. So we will see what's going to happen, no? And pero ano talaga sila? Naawa naman ako kay Risa kasi nagkaroon ka ng mga Risa na campaign, biglang Lenny pa rin. So wala na magagawa. You know, politics is a numbers game. So kahit gaano kaganda ang mga
Ay nga lang, no? Di ba ayaw ng mga ano ni Risa si Lenny? Yung Magdalo ayaw nila kay Lenny. Gusto na nila talaga Risa. Risa talaga, oo. Risa sila. Siya nga, di ba nagtutulak niyan? Si Senator Trillanes, nagtutulak for Yes. Risa, Risa candidacy. Hindi ba? Ayaw niya kay Lenny, di ba? Sabi kasi niya si Lenny daw kasi hindi siya, parang sinabi daw, di ba may sinabi si Trillanes na si Lenny daw na kung maging presidente, hindi niya iso-surrender sa ICC PRD or something to that effect. I cannot forget what he exactly, but something to that effect. And so yun ang ika na. Pero naawa pa rin ako sa kanila kasi how you're going to sell that? Which might be very hard, no? Very, very hard ang kanilang selling strategies. And ano pa bang kaganapan out sa SONA? Outside the SONA, yung mga IED, no? Na biglang, may mga IED in different places. Oo. Alam nyo na. Di ba? Parang, meron tong patutuguhan. May patutuguhan tong ganitong planting. Di ba? Ano naman, pag may mga nagtatanim, may aanihin. May aanihin, lalo na pagkakatanim mo pa lang, Joey. Oo. Pagkakatanim mo pa lang, buti na lang naanin mo kagad. According to the words of our greatest agriculturalist in the Philippines, di ba? So, yung ano nga siya false flag. So, may mga eksenang kaganapan and ako talaga, they would really, I think they are really thinking of how to extend beyond 2028. I really think that that's what they want to do. And itong kay Mama Lenny, I think kaya niya ginagawa rin yan kasi gusto niyang magpataas sa survey. Kaya syempre, pagkatabi mo si Lenny, baka sakaling pag tumabi si Lenny sa'yo is maambunan ka ng virginal quality ni Lenny, di ba? So, kaso nga hindi Hindi ko makapit ang Lenny magic kay BBM. So, mahirap talaga yan. Mahirap kumapit lutang nga paano ka kaapit? So, ayun ang hirap ibenta. To be honest, mahirap ibenta yan because ang dami yung sinabi sa isa't isa. Sinabi mo dinaya ka, tapos yung isa naman sinabi magnanakaw ka. Putang ina. Anong klaseng love team yan? How are you going to sell it? Anyway, Lenny remain governor. Hindi naman governor si Lenny, mayor siya. Parang nahihirapan si Lenny manalo governor ng Naga. Kasi kalaban niya doon, mga Villafuerte. Mahirap kalaban ng mga Villafuerte sa Naga City. Politics. Ay, sa Naga City. Sa as governor. Governor. In fact, ang chismis nga dyan. Ang chismis nga dyan ay tatakbo dapat na governor si auntie mo. Ay sinabihan na daw siya ng mga Villafuerte na, bakit hindi ka na lang mag-mayor ng Naga? Ayun, kaya nag-mayor na lang siya ng Naga. Yung mga taga Bicol, yung mga taga Kamsur, ina-expect talaga nila na si Lenny yung bubuwag ng Villafuerte dynasty. And they were disappointed kasi parang, Mama, ikaw na ngayon hihintay namin natatapos ng Villafuerte dynasty. Pagkatapos hindi mo pa rin, you did not face them head on. Bakit? Ganon. Kaya ang daming mga tumabang kay Lenny na Bicolano. Because of that. Ha?
naman. Bakit So nalungkot sila. naman? Nalungkot sila for Mama Lenny. She's a free woman. Nakakaawa Yeah, naman si but Lenny. She's doing her job. She's just trying to be she's just a small voice. She just have a small dream. in a The big fragrance world. of a flower. Well, una-una, parang mas pasok kay Lenny mag-mayor because asawa niya is mayor before. And then she was not talaga back of her hand. Kasi pag governor ka, hindi ka makapag-eksena na nagwawalis. And saka, I don't know, baka kaya siguro nag-mayor lang din siya. Pero yun na nga, no, we already see ito yung mga movement ng mga eksena na kaeksenahan nila sa buhay. Which for me, no, eksena lang na eksena. Alam mo naman ang politika, it's all about eksena. And without eksena, you're out of the scene. Kaya ka lang umeksena. Pero, ang nangyayari kasi is, hindi nila malaman kung paano patutumbahin si VP Sara. Kaya yung 2028 Noel, might well, kasi itong IED na to, aminin ninyo, aminin niyo mga Bex. May ganun. Oo. Ang no election sa 28 sa internal conflict kakapit. No? Oo, internal conflict. Kasi, alam nyo nakita nyo ba yung news, yung video na may mga NPA, may nilusob na police station, tapos sabi yung kanilang mga dekalibre ng armas nila. Dumaan ba sa newsfeed nyo yun? Oo, sa mga Bex. Para sa Davao del Norte ata yun. Diba? Na papunta sila ng police station. Tapos, yes. Iba na yun. Bakit masyadong advance yung mga armas nila? Diba? Yan, diba? Kanino pa ba manggagaling yan? Saan ang galing ang mga armas? So, true. Ayun na nga, might as kasi yung get a boom boom with China, malabo. Parang hindi papato yung China. And secondly, may pax silica. Hindi naman siguro sila magpa-pax silica dyan sa magas ng ganyang kalaki dyan sa pax silica if anytime soon is iniintay nila magkaroon ng gera boom boom with China. So parang X yan. So wala na yung parang the gera boom boom with China is no longer possible as a way to declare ML. No? So maybe the next best thing is internal conflict. Like the rise again of NPA Chimbustar. I think that might be the that would be the perfect recipe for ML and extension of Eklabu. Kasi ano yung mga IED, tapos bakit biglang powerful na uli ang mga NPA? Diba? Oo. May nag-empower. Kaya powerful, kasi may nag-empower. May nag-empower. So, busisiin natin kung paano itong mga and kasi aminin ninyo kung hindi sila magpapatuloy, sino mapagkakatiwalaan nilang presidential candidate na hindi sila hahabulin? Girl, alam niyo yan na pag
presidente, pag may nagkakaleche silang nagaganap, ang sinisisi nila yung previous president. Except for PRR, hindi talaga niya ginalaw si Pinoy. Dinedman na lang niya. Ito, bumalik siya sa ganung gawain, si BBM. Syempre, ikaw maging presidente, halimbawa, si Risa, tapos si Lenny, baka alam mo na masisihi mo pa rin si Duterte kung ano nangyayari sa Pinas when you're already president. Siyempre, yung previous president yung sisisihin mo. Sasabihin mo, kasi ganitong ginawa ni BBM, tapos syempre, magla-launching ka rin ng mga investigation. Kailangan investigation ang mga pagnanakaw na naganap. Siyempre, hihilingin sa iyan ng followers mo. Alam mo namang dumedma ka na. And low-hanging fruit kasi yun para mawala sa iyo yung kung presidente ka, mawala sa iyo yung sisisihin mo yung previous president. So, can you imagine? Kung si Lenny, si Risa yan, babanapan ka niyan. Hindi kayo nagmamahal sila. You know that you are politicians. That there are politicians. Lenny is a politician. BBM is a politician. Risa is a politician. And I know exactly what's going to happen if ever Kakamping would win in 2020. Actually, no matter what, Kakamping or Duterte will win in 2028, BBM is fucked. Like, super. Totoo. Ayun. Hello, Tinkerbell. Hello, Miss Joey. Ayan. Ano naman ang chika mo for today's video? Medyo mahaba-haba, pero bibilisan ko lang. Hello, Miss Ka-Freshnesses. Miss you. Charot. Go. Hindi ako nanood ng Sona kasi alam ko talaga mababad trip lang ako. Pero may nakita akong video na sinabi daw ni Laila de Lima na may plus points daw sa kanila si BBM kasi daw, quote unquote, he was able to address the elephant in the room. Nax, walakpakan. Ano yung elephant in the room? Si Romualdez. Ay, si Romualdez. So, yun lang talaga, no? Yes. Praise na praise sila. But congratulations. Pero si Romualdez, nagbigay siya ng maraming pera sa mga left at saka sa mga yellows Sabi nga nung sa community ng mga kakamping na anonymous ako doon. Parang minsan daw, kasi marami din kaming anonymous na mga DDS doon Kami yung taga-debunk ng mga Emilia. Sabi ng isang DDS doon, kumakambyo-kambyo sila ng pakonte-konte para sabihin na hindi sila kampe. Pero in reality, halata naman from conniving with ICC, di ba? Kakampi talaga sila. But anyways, nandito din po ako para, wait lang, share ko yung link. Iniimbitahan ko po kayong isupport yung Vincentiments kasi po may bagong movie. Ay, hindi naman bago. Parang rerun, part 2 nung Baybas ba? Ann Curtis. Alam naman natin yung Baybas, ano yun? Anti-drug war ni PRRD. May sarili silang narrative doon. Siyempre, yung narrative doon, kakamping. Si Direk Daryl ata to, or ewan ko, yung Vincentiments, meron silang din. Meron sila yung eksena, yung kakamping ng adik. Kakamping ng adik, oo. Isambal nyo yan sa mga na mga kakamping kasi para ma-debunk din yung narrative nila doon. Kasi napanood ko yung Baybas. Hindi naman nila directly sinabi doon yung nila, kumbaga yung message nila. Pero at the end of the movie, parang may sila doon, may subtle message na hindi talaga puro 30. Anyways, ang next na point ko po is yung about po sa mga abogado. Actually, hindi lang po siya embarrassing sa Pilipinas or sa mga law student. Actually, embarrassing siya sa buong mundo talaga, sa international law community. Kasi baka nakakalimutan ng mga lawyers or ng mga deans na yung Constitution ng Philippines, copy-paste yan sa Amerika. So, yung mga tinitwist-twist nila sa natin, na naririnig at umaabot yan sa international community. Tapos, kagaya nung nanood ako ng video nila Sherda, interview nila ni Boy Abunda. Ang pinapalabas kasi nilang narrative doon,
na parang optimistic sila na mababawasan yung threshold kasi ang pinalalabas nila, kasi sabi daw sa Constitution, ang detained na senator, hindi siya pwedeng mag-practice as a senator. Hindi nila binabasa yung dulo na part. Pero hindi ba sinabi din naman doon na the minimum threshold to convict remains exactly the same. Parang binibilog nila yung mga kakamping na hindi may pag-asa pa yan kasi maraming senators na posible daw na makulong. So bababa pa daw yung threshold to 16. Parang tanga lang. Sino yung mga ginagago ninyo? Nanonood yung hindi na sila natatakot na gumawa ng propaganda. Kaya nga nung kanina din nanonood ako ng interview ni Sir Bert Gonzales sa The Spokes. Sabi niya, ang unang nag-stick sa akin na point, ng panahon naman daw talaga ni Pino, hindi naman daw talaga excellent yung performance niya. Marami lang nagpe-praise sa kanya kasi nga daw hindi daw corrupt. Tapos yun nga, mahirap daw noon magsalita against an administration run by a party list na propaganda ang ginagamit na tool. Kasi kahit na anong objectivity mo, ilalaban nila yung propaganda during the time of Pinoy. Nirefute pa nga siya ng host ng spokes, sabi ni Madam, di ba sa kanya naman daw gumanda yung economy, binalik sa kanya, kaninong foundations ba yun? Bakit paganda yung economy? So parang, the yellows didn't really learn, parang yung strategy nila before, ganun pa rin ngayon, kahit na alam nilang marami nang pwede mag-debunk sa mga sinasabi nila, patuloy pa rin sila sa propaganda. Dishonest talaga, no? Dishonest, which is not working talaga. Pero, yun nga, yan natin sila. Ang kanina lang, habang kumakalat po yung mga clips ng mga, kasi si BBM, may mga, may posting siya sa page niya, mga clips or parang excerpt ng speech niya. Ang nangyayari tuloy, ang mga comment doon, naaalala ng mga tao, yung mga nagawa ni PRRD ba na sinira niya, like yung 888, yung national defense, tsaka yung diplomatic relations na pinagtibay na ni PRRD. Parang, maliban sa walang substance talaga yung niya kanina, parang ang nangyari tuloy, lalong na-define yung incompetency niya. Tsaka paglapastangan niya ng mga achievement ni PRRD, like yung kanina nabanggit ni Madam Bex, yung ancestral domain ng mga ITAS na binigay na sa kanila, na binawi niya sa Boracay, binawi niya sa Tarlac. Di ba parang binigay na nga may court order. Paano pala po nangyayari yung Miss Joey, yung may court order na, tapos pwede pa palang bawiin yun? Tinechnical kasi nila yung yung mga ITAP. So parang kine-question kasi parang yung pagbibigay kasi ni PRRD ng lupa sa mga ITA sa Boracay, siya, sheer presidential political will talaga yon. Kumbaga parang ordinarily hindi siya hindi siya yung parang usual na process na pagbibigay ng CLOA. Kasi parang merong hindi mga na-fulfill na requisite yung mga recipient para doon. Kasi parang supposedly dapat nagtatanim. Dapat nagtatanim. But if I remember it correctly, parang ganon. So ngayon, yung parang isang legal loophole na yun yung ginamit na dahilan ng BBM administration para i-revoke yung mga napamigay ng CLOA doon sa mga ITA. Pero kita mo na yung sa mga ati sa Boracay. Yung pagkabalahuran niya ba, tsaka kawalan niya ng compassion sa natin, mga katutubo, imbis sana na ang ginawa nila nun is kung ano yung hindi na fulfill dun, gawan nila ng paraan na, kasi kahit papaano hindi din naman dahil sa in-explain niyo po, ang pagkakaintindi ko, siguro dahil hindi masyadong educated or hindi nila masyadong naintindihan yung CLOA, baka hindi nila yun alam na yun, kumbaga mabigat na prerequisite yun. Himbis na i-educate sila or i-capacitate na gawin yun, bakit nila binawi? Dapat na ganun yung naging remedy na parang okay, may non-compliance. So ngayon, merong commercial entity na kine-question yung acquisition ng mga ati ng lupa. O edi ngayon, sila naman yung nasa gobyerno, you protect the weak.
mga indigenous people naman 'tong mga 'to, 'di ba? In Correct. fact, si PRRD nung binigay niya yung lupa dun sa mga ati, yun talaga yung ano niya, yun talaga yung parang, "This will change your lives. Mag-antay lang kayo. Sinupin niyo yung lupang binigay sa inyo. Pero at least meron na kayong matatawag na sa inyo talaga." Sabi gano'n ni PRRD. "And when time comes, makahawak kayo ng perang malaki-laki. This is your wealth." 'Di ba ganun yung speech ni Mm. PRRD dun, eh, Mm. gano'n. So kumbaga parang ano 'no, it's really a huge step para i-distribute yung resources natin sa mga Pilipinong deserve yung piece of land na yon. But anyway, ang ginawa ng BBM administration nun parang inano nila, parang, parang may butas dito, ganyan-ganyan. So ni-revoke nila yung CLOA. So yun talaga yung nakakagigil dun kasi ano, tawag dito, mga ate yun, mga IPs yun, Supposedly dapat kalingain mo sila, tapos Mm. tulungan mo sila and Mm. tawag dito, may mataas na threshold talaga ng tolerance pagdating sa mga indigenous people. Kasi ito yung mga tao na sila talaga ang Pilipino. Mm. Sila talaga yung taga dito. 'Di ba? Sila talaga Kumbaga yung mga taga dito. Tayo mga ano na tayo, mix-mix na posible tayo. tayong mix, correct. Oo, mga mix-mix na tayo. Mix na tayo ng Chinese, Spanish, American, 'di ba? Pero Sa sila Amerika talaga nga, yung puro binabayaran nila yung mga nasa Alaska, because of that ancestral para domain. i-populate. Oo. Yung parang nire-recognize ng Amerika na yung mga nasa Alaska is the original settlers. So lahat ng mga nakalista na native na kumbaga Oo. part nung ano na yun, ancestral domain, meron silang parang allowance from the government. Yun, kakapiranggot na kapiraso ng lupa. Hindi pa pinagbigyan, ano? Correct, napakabalahura talaga. Well, anyways, now we know. Yung ano Yung ko, ito yung sabi ni Pepper Love, yung ano, the ati yung mga nandun na ati. The atis are our living heritage. Secluded na nga sila sa mundo. Lupa na nga lang ang meron sila, kasuka ang pang-aapi. As in correct. talagang, yan talaga yung isa sa mga stomach churning na ginawa ng BBM administration. Parang Correct. putang ina ninyo, nakahawak kayo ng kapangyarihan, talagang pipit-pitin niyo yung mga taong walang kalaban-laban. As in, grabe talaga. Oo. Parang after 888, yan yung, I mean, worse yan sa 888, pero nauna kasing 888 na tinanggal. Tapos after nung 888, yan yung ginawa. Sabi ko, Hindi, may may something wrong 888 pa. talaga. May 888 pa hanggang ngayon. Meron pa, hindi na lang nagana katulad nung before, pero meron pang 888. Talaga ba? Mm. Well, anyways. Hi, Miss Sas, may sasabihin po kayo. Konti na lang yung akin. Pero ikaw muna, go. Hindi, i-wrap up mo na yung sa'yo, Tinkerbell, para ano. Ano naman ko sa masasabi sa yung ate. Ano nangyayari sa kanila? Di wala silang lupa. Ini-evict sila dun sa lupa na in-issue sa kanila before. Pinapalaya sila dun. So sila ngayon ang walang lupa. Sila yung IP, tas sila pa yung walang lupa ngayon. Ayun. May napatayo na po atang building. Di ko lang sure. Pero parang ganun. Anyway, oo. Ayan. Wrap up ko na po, konti na lang. Wrap up mo na, Tinkerbell. Mention ko lang po kasi kanina nabanggit po ni Sir Bert Gonzales na feeling ko very relevant siya. Hanggang ngayon daw kasi may issue pa rin sa BARM. Hindi pa rin na matuloy-tuloy yung election kasi nga pinapakialaman ng BBM admin. Sabi niya, kailangan daw natin bantayan yung BARM kasi kung meron daw politiko na may balak ulit mag-launder ng pera, pinaka-magandang channel daw talaga yung sa BARM. Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan niya, pero malamang yan yung Kasi reason walang bangko ang limited yung mga transaction sa bangko ng mga Muslim kasi they do not have ang interest kasi sa Muslim ay haram. So they have a very very specific way of banking. And yung merong
merong bangko yung mga Muslim na yun lang yung sanctioned na bangko ng mga Muslim. Generally, ang mga Muslim, hindi pala bangko. Hindi sila hindi sila pala bangko. Hindi sila talaga, So mahihirapan pera pag sa nila paper nasa, trade. ayan, Amana Bank, Anama Islamic Bank, ayan. So, yung bangko na yan is very different compared to other banks. Kasi may mga bagay sa Muslim na hindi may mga bagay sa financial norms na hindi pupwede sa mga Muslim na for them haram. Ganon. So, yun. So, Tama po ba? kailangan yung bangko nila, kailangan Ang manager niyan is si dating DBM secretary. Sino? Si Amina? Parang nabasa ko from Oo yata, parang in-appoint siya doon recently. Parang, Oh my gosh. So yun lang, bantayan daw po natin yung BARM, tsaka ako po personally sa mga kakubol ko dun sa Discord, binabantayan namin sila Cayetano, sila Villar, kasi kinakabahan kami sa magiging condition nila. Although optimistic pa rin naman kami na hindi sila magta-traitor, pero kinabahan ako kanina kay Madam Camille. Mars, yun lang. Bantayan natin sila. Oo. Ayun. Totoo. Anyway, thank you, Tinkerbell. Maraming salamat. Thank you so Hello, much po. Agus. Thank you very much.